Nandito tayo ngayon sa People's Television Network o PTV4 na kung saan makapanayam natin ang isa sa mga producer ng tanyag at respetadong institusyon ng bansa, walang iba kundi si Mr. Ramon A. Nunez. Good afternoon, sir. Salamat at pinanlakan niyo po kami na kayo makapanayam. Sir, bago po kayo maging producer, sino po si Mr. Ramon A. Nunez? Yung sa background niyo po. Ay, Tagalog ba tayo? So, nagtapos ako ng AB Broadcom sa UP Diliman at natapos ko ang Master was my MA in UP Diliman, also in Broadcast Communication, and then my doctorate in Communication Management. I'm a doctorate in Management. Then after I graduated from UP, my first job was news writer for TV Patrol. That was 1990. Okay, so after 2 years, nag-resign ako. Nandito ako pumunta ako ng channel ko. I started as a reporter. Nasa bayan ko si Mark Logan, Jessica Soho. Kasi reporter ako ng Defense, so kasama ko yan sa film. And after that, I was appointed as a writer for news, and then hanggang sa na-appoint na ako as producer for the news. And then I teach in college and universities. I teach in 5 schools this sem. But I've been teaching since 1992. So, sir, ngayon po, ilang taon na po kayo sa People's Television Network? May na 20. So, 20 years po. Sinabi niyo po kanina na kung paano na rin po kayo nagsimula dito, na nag-start po kayo nasa 1992 na kasalayan niyo po sila ni Jessica Soho. Ngayon po, sir, tanong ko lang po sa inyo, among the big networks, bakit po sa channel na pagmamayari ng gobyerno ninyo na piling magtrabaho, which is the PTV4? Number one, kasi pag sinabi ng gobyerno, you want to be of service to the people. I think public service ang hinanap ko. Kaya gusto ko mag-work, tsaka parang mas komportable ako sa istasyon, maraming opportunities, at as you grow old in the company, you get security of tenure. Sir, kayo po, bilang producer o bilang worker na rin po ng PTV4, parang ano po yung mission and vision niyo po para sa pinaka-network na din po? Malawak kasi ang mission and vision ng channel. Pero kung just para lang simple, number one, mission and vision and channel 4 is maging maayos at magsilbing komunikasyon between government and the people. Iparating sa tao yung mga programa ng gobyerno para makapag-relax ng tao at nakatulong din sa in terms of news, in terms of education, in terms of culture, in terms of sports. So, sir, ang masasabi po natin na scope of limitation ng PTV4 ay yung parang halos lahat ng aspeto ng isang mamamayan na may connection ang gobyerno. That's only one. That's only one. Kasi since ito ay istasyon ng gobyerno, ang aming responsibilidad ay ihatid ang mga balita sa tao. Not necessarily for kasi nga, ito ay istasyon ng bayan, television ng bayan, People's Television. So, ang pinigiling ko naman yun tao. Ginagamit na yung gobyerno dahil kaya ibigay natin sa tao kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Sir, 1974 po nang magsimula ang institusyong ito. Nagsimula po noon, isa na po ang PTV4 sa mga naging opisyal na nagpapalabas sa mga balita na may kaugnayan sa gobyerno ng ating bansa. Sir, sino-sino po ang bumubuo ng PTV4? Noong panahon kasi ni Marcos, iba yan.
Nag-member po. Kasi 74 lang. Opo, 1974. Yan. Kung hindi po ako nagkakamali, ang Opo, ang naging, paiba-iba rin po kasi yung naging ano eh. So, panahon ni Marcos, iba. I can only speak for the time during the time of Cory Aquino. Cory Aquino, kasi doon na bago, kaya tinawag na People's Television because of Cory. Gustong ibalik ni Cory ang istasyon sa taas. Kasi nung panahon ni Marcos, ginamit niya ng Marcos to stay in power. So, ang nangyari nga, nagalik ng one of the executive orders of Cory Aquino is i-call ng People's Television at hindi kailangan kumuha ng commercial sa labas. Puro mga institution lahat. Ngayon, ang mangyari ngayon, meron ang instruction ng channel ko, chairman of the board, then the members of the board, then the network general manager. Dati may deputy network manager. Tapos, under the network manager, meron kami mga division heads. News, public affairs, sports, engineering, admin, finance, merchandising, and sales, and marketing. Yun. Then under ng bawat division, may mga division heads. Then EP, then writers, directors, all down the line. Sir, diba, nung sa panahonan po, sinabi niyo po sa organization structure na alam niyo nagsimula kahit Cory Aquino sa administrasyon ng Cory Aquino. Pero alam po natin na naging National Broadcasting Network po ang PT before noong kapanahonan ng ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Tanong ko lang po, sir, nung nagbago din po ba yung organizational structure ng institusyon nung nagbago din po kung sino yung Pangulo? Okay, dapat niyo kasi malaman bakit from KTV to NBN to PTV. Okay, number one, KTV kasi binago yan. Dahil nga, kaya lang mawala yung stigma ni Marcos. Okay. Kaya nung panahon ni Marcos, yung Gloria, ay Cory, hindi siya nag-down. Hindi yung commercial. Pag sinabi ng PTV, parang lumala yung pangalan. So it was a strategy of Gloria to change it to national broadcasting. It was only pangalan na ang pinagdaan. Pero sa mga dokumento, it's People's Television Network Incorporated. So wala na. Pero nung nakakalit dyan, kung magpapit sila ng NBN, nabago kasi yung imahe. Ngayon, since panahon na hindi na. Binalik po sa So, magkaparehas po ang organizational structure ng parehas pong Aquino. Nadagdagan lang po nung kapanahonan ni Gloria. Sir, ngayon po kayo, parang bilang producer, paano niyo po nire-recognize yung mga nakakontribute ng mga tauhan nyo na pinoproduce nyo dito, lalo na po specifically sa PTV? Yeah, I can only speak for the news. Sa news kasi, pag EP ka, you are in charge of the entire program. You plan, you organize the program. And then, you distribute responsibilities, obligations, from EP to your writers, editors, directors, etc. So, bawat yun, as producer, make sure that meron kang content, meron kang material, at meron kang area. Yung content, you get your sources from the reporters, from the internet, etc. etc. From the channel, Different channels. Then you write it, edit, then you do the line-up. Pagkita ng mga reporters, may sarili na story sila. Then they write a story. Then edit mo yun, edit mo yun, then air. So, sir, masasabi na rin po natin ay yung pinaka-overview ng operations and programs niyo po. Yes. Yes. So, ngayon po, sir, bilang isang producer, sa paanong paraan ninyo na iaangat yung mga pinoproduce niyo, sir? Yung parang tipong, paano po kayo nag-iingay sa masa para panoorin yung mga pinapalabas niyo dito sa PT4? Channel 5. Hindi namin kami nakikipag-contribute siya. Because we are the government side. We consider ourselves as alternative. Okay? Pero we have to set the trend na dapat ganito ang style and manner of reporting. We do not sensationalize. We just present
Exactly. The government side, the opposition side. People don't notice yung ganun style. Nilalabas namin kung ano yung ano yung dapat, ano yung reaction, ano yung issue. Sa ibang istasyon, iba, meron kagad silang slant. They favor a particular politician. Yun lang yun. I need to follow up question. Sir, diba since government po kayo, sa government po kayo nagtatrabaho, which is dito before, hindi po ba kayo nahihirapan bilang producer na gobyerno po kayo, syempre parang kumbaga magiging talagang hindi magiging pabor. Hindi po ba kayo nahihirap? Hindi po ba ganun nangyayari na fair po pa talaga yung binibigyan ng news? I think fair yung binibigay ng news kasi nga, one of the rules in journalism is accuracy. Although we represent the government, we serve the people. So dapat loyal not to the government, but to the people, to patronize. So ito ang issue ng gobyerno, dadalhin natin. Ito ang criticism sa gobyerno, ibibigay natin sa inyo. So, ang tumatakbo pa We have dito this sense of proportion. sapatos na pamamaligsa pa rin. And people don't notice it. Because you don't watch it. Ayun po, gusto ko lang, nakainis din lang po ako bilang estudyante kasi parang sa gobyerno po kayo, napag-aaralan rin po namin na may mga, kumbaga may mga ahensya na parang kung ano yung sa gobyerno, ano yung pangit sa gobyerno, hindi na rin po nila nalalabas. So ngayon po sa inyo, dito sa CTV4, it's fair. Pero, Yes. Sir, ano kasi nga dalawa yun. People think of PTV as propaganda. Wala na yung panahon ni mga ako. We think of ourselves as tagapaglingkod. Yes. So talagang umaano po tayo sa slogan natin na television ng bayan. So sir, kayo, ano po yung edge ng ganitong strategy, yung ayun nga po sinabi nyo na pagiging patas from the other networks, since ayun din po yung mga sinasabi nila, yun din po yung mga naging parang mga slogans nila. Ito yan. Hindi niya tayo, ano ba yung edge natin? The only edge we have is that, number one, we're government. Yes. Okay? It's up to the people now to believe in us, to watch us. But the point is that we have to do our work. We have to serve the people. Whether you like it or not, we have to serve them. Parang yun ang bottom line natin. We have to be accurate as much as possible. We have to serve you. We have to give the news. We have to promote the government's program. Kasi may mga gobyerno natin para sa tao. Yes, mga tao din. And of course, we have to strike a sense of proportion in the way we do things. May opposition, may government. Sir, masasabi na po natin na halos magdadalawang dekada na rin po kayo sa industriya natin na nananatilan. Sir, tanong ko lang po, sa 2 dekadang pananatili niyo po dito sa PTV4 o sa industriya, ano na po yung mga challenges na kinaharap niyo sa institusyon at sa industriya? Lalo na, syempre sir, parang nag-work kayo sa private at nag-work kayo sa ibang stasyon, tapos ngayon po nagpunta na kayo sa gobyerno. Ano po yung mga Una, challenge? challenge that sometimes the resources. It's not easy to get the resources. Mas kailangan naman sa mga people. Kasi legal yan. Second, People, normal people. minsan kulang ang bata. Magkabot. Kasi nga, limited. Available resources. Materials. News. Plus yung thinking ng Pero, change that mindset. sir, paano niyo po na-resolve ito? Yung mga challenges na po? Hindi naman na-resolve sa little bit. Little bit. We cannot solve them all at the same time. So, nagawa namin, dumadaan sa proseso. Medyo matagal, but Ang mahalaga po, na-resolve po. Ngayon po sir, para po sa huling katanungan po natin, ano po yung maaari niyong maibigay na mensahe sa mga nagpapakadalubhasang mga estudyante? Kasama na po ako sa kung paano sa industriyang ito. Syempre sir, parang pagmaskom po ang lahat pangarap media. Kayo po sir, ano yung parang word of encouragement po na maibibigay niyo po sa amin?
number one, because it's not about, so it's not enough that you know your work. You must love your work. You must love your work. Even if you know the work, if you don't love the work, nothing will happen to you. Nothing will happen. Know your potential and know your limitations. Hindi porket mascom ka, pero wala namang gusto sa'yo ang mascom at pupumili ka. Sayang lang yun. Know your interests, know your priorities. We have to read. Read and read. Alam mo mga mascom, I teach in college, in universities, isa sa mga problema ng mga mascom, they don't read the paper. Hindi nagbabasa. I teach journalism, broadcast journalism, directing, film criticism, lahat. Yun ang kulang sa kanila, understanding of the things they do. Bakit? Number one, kulang ang eskwelahan, yung binibigay ng eskwelahan, kulang na nga binibigay ng eskwelahan, hindi pa nag-aaral yung mga bata. Hindi na nga nag-aaral yung mga bata, nandiyan pa yung mga internet, computer, lalo nag-divide ang kanila. Although, okay na yung nandiyan, pero we have to use the social media that well. And then mag-aaral ka na mag-aaral, magpakamay. Siyempre sir, parang madami din po kasi kayo Alam nyo, nakakasama. hindi umuunla, hindi dumadami ang istasyon ng radyo at television. Ilan lang yan. This year, sabihin natin 50. Ilan ang gagraduate ng maso ngayon pa? Thousands. 8,000 a year. And we only have 50 stations. O yung 8,000 ay magko-compute. Sa television, habang tumatagal ka, gumagaling ka. Nasa yung mga bagong graduates, so hindi na lang kung meron baka. I was lucky enough, nag-apply ko dito, nag-resign na lang. Sa channel 2, I was lucky enough because nag-resign yung isang writer. So, kaya na ako gawin sa Kiripatura. Isa pa, it's timing and opportunity. Timing and opportunity. Kaya sabi mo magaling ka, pag walang timing, walang opportunity. Look at Lauren Leganda. There was no opportunity in Channel 9, but she created an opportunity. Sinabi niya sa ina-apply niya, pwede po ako mag-practical muna, kahit walang bayad. You know, she made herself available and that is opportunity. So, mula doon, nagbukas sa malaking opportunity. Diba? So, yun lang yun, yun ang mga ganyan. So, dapat may talent ka, may trabaho, graduate ka. Kasi may marunong kung nakasalamuha sa tao. Importante kasi yun. Kasi mo magaling ka, if people don't like you, may mga issue. Kahit magaling ka, kung ayaw ka namin, parang isolated na. So, the bottom line is that it's not enough that you know your work, you must know your work. Yes. So, ngayon po sir, It's not enough that you have a girlfriend, you must know your work. So, sir, maraming salamat po, Mr. Raymond. Sige. Thank you.